Nag-text si mama na huwag mo na kaming kokontakin kailanman. Pagkaraan ng 2 araw, 58 missed calls ang nagmamakaawang bumalik ako. Ang pangalan ko ay Eva Holloway. Ako ay 34 na taong gulang. Noong alas 6:45 ng isang gabi ng Huwebes, habang nakatayo ako sa hallway ng ospital nakasuot pa rin ng aking ID badge at blazer na amoy lumang kape, at antiseptic nakinig ako sa isang voicemail na dapat sana ay nagpatumba sa akin. Ngunit sa halip na manghina, doon luminaw ang lahat. Ang boses ng aking ina ay napakalamig, formal, at kontrolado. Iyon din ang boses na ginagamit niya kapag gusto niyang magmukhang matuwid sa harap ng ibang tao. Itinatakwil ka na namin, huwag mo na kaming kokontaking kailanman. Ipagpapatuloy namin ang buhay namin nang wala ka. Pagkatapos ay ibinaba na niya ang telepono, na parang nagbababa ng hatol at hindi nagiiwan sa sarili niyang anak. Nakatayo lang ako roon, nakatitig sa pader, habang may dumaang janitor na nagtutulak ng kariton at may maririnig na emergency alarm sa dulo ng koridor. Hindi ako umiyak, hindi ako tumawag pabalik. Pinakinggan ko ito ng 1, 2 beses, dahil kailangan kong marinig ng malinaw ang kawalan niya ng galang para matigil na ang pagbabalat kayo ko sa sarili ko kung ano na ba talaga ang naging takbo ng pamilya ko. Hindi lang nila ako itinaboy. Sa wakas, sinabi na nila ng malakas ang bagay na taon-taon na nilang ginagawa. Kapaki-pakinabang lang ako kapag may inaayos akong emergency para sa kanila, kapag may pinipirmahan akong mga dokumento, kapag naglilinis ng mga kalat nila, at kapag ginagawa kong kagalang-galang ang buhay nila sa paningin ng ibang tao. Sa sandaling hindi na ako naging madaling utusan, binalewala na nila ako. Kaya, nag-text ako ng isang salita bilang sagot, okay. Saktong alas 8 ng kinaumagahan, na-lock na ang access nila. Ang kasunduan sa pagbili ng bahay ay nakansela, at ang unang lamat sa kanilang perpektong kinabukasan ay tuluyan ng bumuka. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang sunod niyang sinabi at kung bakit ang abogado nila ang nagmakaawa sa aking sagutin ang telepono, sabihin niyo muna sa akin kung anong oras na riyan sa inyo at kung saan niyo ako pinapanood. Gusto kong malaman kung gaano kalayo nararating ng kwentong ito bago ito umabot sa isang taong nakaranas din ng ganitong sitwasyon. Ito ang hindi naintindihan ng aking ina noong ipinadala niya ang mensaheng iyon. Akala niya ay tinatapon lang niya ang anak na itinuturing niyang kabiguan ng pamilya. Ang totoong pinutol niya ay ang tanging tao na nakakaalam kung nasaan ang bawat marupok na haligi sa loob ng bahay na ipinagmamalaki nilang hindi kailanman guguho, hindi ako basta isang ATM na may damdamin. Ako ang taong gumugol ng 6 na taon sa tahimik na pag-aayos ng bawat krisis sa pananalapi na ginawa nila, na lagi nilang idinadahilan na dulot lang ng pansamantalang malas. Ang background ko ay hindi sa pagbabangko o real estate. Nagtatrabaho ako sa forensic compliance para sa mga hospital foundation at mga private care network na nangangahulugang napakahusay ko sa pagtukoy kung saan dapat mapunta ang pera, kung saan ito totoong napunta, at kung ano ang mangyayari kapag akala ng mga tao na ang pirma ng isang pinagkakatiwalaang kamag-anak ay makapaglilinis sa isang maduming transaksyon. Hindi kailanman iginalang ng pamilya ko ang trabahong iyon, ngunit gustong-gusto nila ang mga bagay na nagagawa nito para sa kanila. Sa paglipas ng panahon, ako ang naging tagasuri ng mga kontrata na hindi nila binabasa, tagatama ng mga buwis na hindi nila naiintindihan, tagaayos ng mga hulugan na hindi naman nila kayang bayaran, at tagasalin ng mga kahihinatnan sa mga salitang madali nilang mabaliwala. Ang pinakahuling kalat ay may kinalaman sa isang marangyang paglipat sa mas maliit na bahay, na buwan-buwan ng ipinagmamayabang ng aking mga magulang. Ibebenta ang lumang ari-arian ng pamilya, itatabi muna ang paunang pondo sa isang pansamantalang escrow account, at bibili ng isang mamahaling townhouse sa isang sikat na subdivision malapit sa Lawa. Sinasabi nila sa mga kaibigan nila na ito ay bagong simula. Ang hindi nila sinasabi ay nagkaroon lang ng pondo, dahil pumayag ako, kahit labag sa aking loob, na pamahalaan ang legal na proseso, kumpirmahin ang mga dokumento ng pinagmulan ng pondo, at panatilihin ang magkasamang pamamahala sa dalawang magka-link na bank account hanggang sa matapos ang bentahan. Hindi ito pagmamay-ari, hindi pagnanakaw, o anumang ilegal na gawaing katulad ng mga pekeng kwento sa internet. Ito ay ang totoong uri ng administratibong pagtitiwala na sinasamantala ng mga tao kapag inaasahan nilang hindi mo sila matitiis na hindi iligtas. Noong alas 7:43 ng sumunod na umaga, naupo ako sa may kusina habang nakabukas ang aking laptop. Hindi ginalaw ang aking kape,
At paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan ang voicemail ng aking ina na parang metro ng orasan. Pagkatapos, ginawa ko ang eksaktong ginagawa ng isang propesyonal, kapag ang isang kabilang panig ay tahasang pumutol ng ugnayan, habang umaasa pa rin sa kanyang legal na tulong. Binawi ko ang aking partisipasyon. Ipinaalam ko sa coordinator ng titulo na hindi na ako magsisbing contact person para sa pagpapatunay ng mga dokumento ng pondo. Sinulatan ko ang broker na binabawi ko na ang aking pahintulot na makipag-usap sa transaksyong ito. Minarkahan ko ang mga shared password para sa agarang pagsuspinde hanggang sa muling mapatunayan ang pagkakakilanlan. Nagpadala rin ako ng isang maikli at formal na sulat sa accountant ng pamilya na nagsasaad na ang anumang dokumento na dumaan sa akin noon ay kailangang issue muli nang wala ang aking mga credential, nang wala ang aking pagsusuri, o nang walang nakalakip na proteksyon mula sa akin. Walang sigawan, walang banta, walang paghihiganti, isang serye lamang ng mga legal na pagbawi mula sa mga sistemang gumagana lamang dahil naroroon ako. At doon na nagsimulang dumating ang mga kahihinatnan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang bentahan ng townhouse ay naantala sa loob lamang ng 1 oras dahil tumanggi ang panig ng nagbebenta na magpatuloy dahil sa kulang na pagpapatunay sa isang urgent na paglilipat ng pondo. Ang kontraktor na kinuha ng aking ama para ayusin ang lumang bahay ay itinigil ang kanilang schedule ng paglipat dahil ang kumpirmasyon ng deposito ay hindi pumasok sa inaasahang paraan. Ang isang pribadong pasilidad para sa matatanda na tinitingnan ng aking ina para sa pansamantalang paglipat ng aking lola ay humingi ng pinakabagong kasiguruhan sa pagbabayad bago i-reserve ang kwarto na ipinagmamayabang na niya sa kanyang mga kaibigan. Ang huling detalye na iyon ang nagpatigil sa akin, dahil iyon ang unang pahiwatig na hindi lang ito tungkol sa isa pang pantasya ng paglipat sa marangyang bahay. Ililipat din pala nila ang aking lola, at ginagawa nila ito ng may labis na kumpiyansa sa pera na magiging lohikal lamang kung naniniwala silang ako ang sasalo sa bawat bagsak nila. Bago magtanghali, dumating ang unang tawag, hinayaan ko lang itong tumunog, tapos isa pa, tapos 6 pa. Nakatutuwang isipin kung gaano kabilis magbago ang "Huwag mo na kaming kokontakin" kailanman tungo sa "Bakit hindi mo sinasagot ang telepono?" Kapag huminto na ang pag-usad ng mga papel, napansin niyo ba na ang ilang pamilya ay naniniwala lang sa mga limitasyon kapag sila ang nagtatakda nito? Hindi ko unang narinig ang boles ng aking ina. Narinig ko ang takot sa boses ng aking ama na pilit niyang itinago sa formal na pananalita. Nag-iwan siya ng 2 voicemail bago magtanghalian, sinusubukang magtunog kalmado ngunit nabigo sa parehong pagkakataon, may hindi lang pagkakaunawaan. Tapos, pagkalipas ng 20 minuto, "Kailangan mo kaming tawagan ngayon." Nang 3:00 ng hapon, nagbago na ang tono mula sa pilit na dignidad tungo sa matinding takot. Sinasabi ng kumpanya ng titulo na may hold. Sinabi ni Patricia na binawi mo raw ang mga pahintulot. "Hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa mo, ngunit kailangan itong maayos bago matapos ang araw na ito." Iniligtas ko ang mga mensahe at bumalik sa trabaho. Sinusuri ko ang isang audit trail para sa isang charity oncology wing, nang muling mag-ilaw ang aking telepono ng paulit-ulit sa tabi ko sa mesa. Ang bawat panginginig nito ay mas natataranta kaysa sa huli. Naaalala ko pa ang pagtingin sa screen at nakita kong biglang naging aktibo ang group chat ng pamilya pagkatapos ng ilang linggong katahimikan. Para bang ibinalik lang ang pag-iral ko dahil gumuho na ang kanilang takdang panahon. Nang gabing iyon, sa wakas ay binuksan ko ang mga mensahe. Hindi nagtanong ang kapatid kong babae kung ano ang nangyari, agad siyang nag-akusa. "Paano mo nagawa ito bago ang paglipat?" "Napahiya si mama." "Naiintindihan mo ba ang pinsalang ginawa mo?" Narito na naman. Ang pamilyar na lohika ng pamilya, ang kanilang mga desisyon, ngunit kasalanan ko, ang kanilang mga kasinungalingan, ngunit pasanin ko. Ang kanilang kahihiyan, ngunit emergency ko. Sasagot na sana ako. Ngunit may dumating na transkripsyon ng voicemail mula sa aking ina, at binasa ko ito ng 2 beses dahil ang pagkukunwari ay napaka-perpekto na parang may script. Tinawag niya akong mapaghiganti, walang utang na loob, at hindi matatag ang pag-iisip sa iisang hininga habang inuutusan akong ayusin agad ang problema sa papel. Walang paumanhin sa pagtatakwil sa akin. Walang pagkilala na sinabi niyang huwag ko na silang kokontakin kailanman. Galit lang siya dahil naniwala ako sa sinabi niya. Ang bahaging nagpabago sa lahat ay dumating ng gabing iyon nang suriin ko ang isang email thread na muntik ko ng mabaliwala. Galing ito sa care liaison sa pribadong tahanan na ginagamit ng aking ina para ilipat ang aking lola.
hindi nila ako hinihiling na magbayad ng anuman. Tinatanong nila ako kung valid pa ba ang istruktura ng pondo na inilarawan ng pamilya noon dahil ang deposito ay sinabing nakatali sa kikitain mula sa pagbili ng townhouse, na nakasalalay naman sa pagbebenta ng lumang ari-arian, na ngayon ay tila na antala, maingat at propesyonal ang liaison, ngunit ang kahulugan nito ay napakatindi. Naghahanap ang aking ina ng mamahaling pangangalaga na hindi naman niya kayang bayaran nang hindi pinagpapatong-patong ang mga hindi matatag na pangako. Itinayo niya ang buong plano sa aking pagiging maaasahan, pagkatapos ay itinakwil ako na parabang ako ang problema. 2 araw matapos ang voicemail, nagkaroon ako ng 58 missed calls, hindi 79, hindi labis na numero, para lang maging dramatiko. 58. At ang bawat isa sa kanila ay mahalaga, dahil bawat isa ay nagmamarka ng bilis ng pagkawala ng kontrol sa mga taong gumugol ng maraming taon sa pagtrato sa akin, na parang isang backup generator na maaari nilang sipain kapag namatay ang ilaw. Ang mga tawag ay galing sa aking mga magulang, sa aking kapatid, 2 hindi kilalang numero, isang broker, at isang contractor. Pagkatapos, noong alas 8:17 ng gabi, natanggap ko ang mensahe na nagpamulat sa akin na may mas malaking nakasalalay kaysa sa naantalang bentahan. Galing ito sa isang opisina ng batas, Miss Holloway, ito si Graham Pike, na kumakatawan sa iyong mga magulang. Mayroon tayong seryosong problema, at kailangan nating mag-usap ngayong gabi. Nakatitig ako sa screen, pagkatapos ay sa lumang voicemail mula sa aking ina, at pagkatapos ay pabalik muli. Seryosong problema. Ang mga salitang iyon ay nag-iiba ang kahulugan kapag galing sa isang taong naniningil kada oras. Nag-type ako ng eksaktong 6 na salita bilang sagot. Ipagpatuloy ang buhay nyo nang wala ako, sabi nyo yan una pa lang. Pagkatapos ay iniharap ko ang aking telepono sa ibaba at hinayaan silang makaranas ng katahimikan na sinubukan nilang ibigay sa akin. Ano ang gagawin mo kapag ang parehong mga tao na nagtapon sa iyo ay biglang nangailangan ng pangalan mo para sa kanilang kaligtasan? Kinabukasan, nalaman ko kung ano ang seryosong problema, at hindi lang ito basta bahay. Ito ay reputasyon, impluwensya, at ang uri ng mga dokumento na inaasahan ng mga tao na walang sinuman sa loob ng pamilya ang maglalantad kailanman. Tumawag muli si Graham Pike mula sa isang bagong numero, at sa pagkakataong ito ay sumagot ako dahil hindi nagiging dramatiko ang mga abogado, maliban na lang kung may mahalagang bagay na nasusunog. Maingat siya sa kanyang mga salita sa simula. Halos nakakainis ang pagiging kalmado. Sinabi niya na may mga hindi inaasahang komplikasyon na nauugnay sa pagkakasunod-sunod ng ari-arian, sa reservation ng assisted living, at sa ilang mga pahayag na ginawa sa mga ikatlong partido tungkol sa perang magagamit. Hiningi ko sa kanya na magsalita ng direkta. Nagkaroon ng katahimikan, at pagkatapos ay ginawa niya. Ipinakita na ng aking mga magulang ang kanilang sarili sa nagbebenta, sa pasilidad ng pangangalaga, at sa hindi bababa sa isang social board bilang may sapat na pondo para sa isang malaking pagbabago sa pamumuhay. Ang aking ina, nakasama sa komite ng pangangalap ng pondo para sa isang boutique charity para sa mga matatanda, ay tila ginamit ang imaheng iyon kahit saan. Nangako siya ng isang sponsorship package, nagpahiwatig ng isang hosting event sa bagong townhouse, at sinabi sa mga tao na maayos na pinagsasama ng pamilya ang kanilang mga ari-arian, maliban na lang na ang pondo ay hindi maayos, ito ay marupok. May utang sa negosyo ang aking ama na hindi ko alam na mayroon pala. Ang aking kapatid na babae ay tahimik na sinide ang isang joint emergency line na dapat sana ay hindi pinakikialaman. At ang lumang ari-arian ay nangangailangan ng mga seryosong pagkukumpuni na sapat para takutin ang isang mamimili kung malalaman ito ng huli. Hindi sila lumilipat dahil sa yaman, nagmamadali sila bago pa mapansin ng lahat ang totoo. Tinanong ko si Graham ng tanging tanong na mahalaga. May nagpeke ba ng aking pagsusuri o nagpahiwatig na pinamamahalaan ko pa rin ito matapos kong bumawi? Ang kanyang katahimikan ay mas nagsabi sa akin kaysa sa kanyang sagot. Sinabi niya na ang ilang partido ay maaaring umasa sa mga naunang pagkaunawa na may kinalaman sa aking tungkulin. Iyon ang salita ng abogado para sa isang taong naging komportable sa paggamit ng aking kredibilidad kahit wala na silang pahintulot mula sa akin. Lumingon ang lamig sa aking dibdib noon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katiyakan. Sinabi ko sa kanya na makikipag-usap lamang ako sa pamamagitan ng sulat. Nagsimula siyang mamilit, binabanggit ang stress ng pamilya, ang paglipat ng aking lola, ang alta presyon ng aking ina, at ang pagiging sensitibo ng usapin. Pinutol ko ang kanyang sinasabi.
Ang seryosong problema para sa kanila ay hindi lumilikha ng obligasyon para sa akin, pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono. Ang natitirang bahagi ay nagbunga ng pira-piraso. Isang miyembro ng charity board ang nagpasapasa sa akin, sa aksidente man o sinadya, ng isang draft ng imbitasyon para sa isang donor evening na gaganapin ng aking ina sa townhouse na hindi pa naman nabibili. Ang kopya ng kaganapan ay nagpupuri sa patuloy na pangako ng pamilya Holloway sa marangal na suporta sa matatanda na nakakapanghina ng loob sa anumang sitwasyon. Ngunit lalo na sa pagkaalam na ang aking lola ay inililipat na parang isang dekorasyon sa isang kampanya ng pagkakakilanlan na itinayo sa hindi tiyak na pera. Natuklasan ko rin na sinabi ng aking kapatid sa maraming tao na ako ang nag-aayos ng compliance side ng paglipat. Isang parirala na sapat ang kalabuan para maging kahanga-hanga at sapat ang kasinungalingan para ilantad ako kung magkamali ang mga bagay-bagay. Doon na huminto ang kwento sa pagiging tungkol sa nasaktang damdamin at naging tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Kung ang kanilang pantasya ay gumuho sa publiko, habang ang aking pangalan ay lumulutang sa background, hindi lang ako magiging anak na ginamit nila. Ako ang magiging profesional na ang kredibilidad ay nakaladkad sa kanilang proyekto ng kayabangan. Kaya, tinipon ko ang lahat, ang voicemail kung saan ako itinakwil ng aking ina, ang mga timestamp ng aking mga pagbawi, ang email na nagpapatunay ng aking pag-alis sa lahat ng pahintulot, ang kahilingan ng pasilidad ng pangangalaga para sa mga bagong kasiguruhan, ang draft ng kaganapan, at ang mga mensahe mula sa aking kapatid. Pinagsama-sama ko ang mga ito sa isang malinis na folder sa paraang bubuuin ko ang anumang case file. Hindi para sirain sila ng walang pakundangan, kundi para matiyak na ang katotohanan ay may maayos na istruktura kung sakaling kailanganin ko ito. Nang hapong iyon, sa wakas ay huminto ang aking ina sa pagpapanggap na nasasaktan at ipinakita sa akin kung sino talaga siya. Tumawag siya mula sa isang block number at nang sumagot ako, hindi siya nagsabi ng hello. Sumitsit siya, paano mo nakuha ang lakas ng loob na ipahiya kami ng ganito? Hindi paano mo nakuha ang lakas ng loob na iwanan ang pamilya? Hindi, bakit mo ginagawa ito? Kundi ipahiya kami. Iyon ang sentro ng kanyang mundo. Sinabi ko sa kanya na ang kahihiyan ay nagmula sa pagtatayo ng isang pampublikong buhay sa mga pangakong hindi naman niya kayang tuparin. Sumagot siya na ang lahat ng ginawa nila ay para sa pamilya, na ako ay makasarili, malamig, at mahirap mahalin nitong mga nagdaang araw. Pagkatapos ay ginawa niya ang pagkakamali na nag-alis sa huli kong pag-aalinlangan. Sinabi niya, matapos ang lahat ng isinakripisyo namin, may utang kang tulong sa amin. Utang. Narito na naman. Hindi pagmamahal, hindi pagtitiwala, kundi utang. Ang parehong utang na kinukuha nila mula noong ako ay 21 taong gulang at ang kauna-unahan sa pamilya na nakaintindi ng mga kontrata, deadline, at kahihinatnan. Gusto nyo ba ng mas malinaw na kalaban? Ito ang sandaling iyon. Dahil ang katotohanan ay, ang kanilang kalupitan ay hindi nagsimula sa isang voicemail. Nagsimula ito taon na ang nakalipas nang manghiram ang aking ama mula sa aking pondo, para sa pag-aaral para lang hindi mapahiya sa isang nabigong pamumuhunan, at sinabihan akong huwag maging dramatiko. Lumalim ito nang pilitin ako ng aking ina na laktawan ang isang fellowship interview para tulungan siyang mag-ayos ng isang charity luncheon na gusto niyang makunan ng larawan para sa lokal na pahayagan. Tumingkad ito nang umiyak ang aking kapatid sa aking sopa tungkol sa mga bayaring huli na, kinuha ang perang ipinadala ko, at nagpost ng mga larawan ng bakasyon sa tabi ng pool makalipas ang 3 linggo. Sa bawat oras na tumutol ako, tinatawag nila akong marahas. Sa bawat oras na inaayos ko ito, tinatawag nila akong pamilya. Ang ilan sa inyo ay nakakaalam na kung anong uri ng patibong iyon. Pagkalipas ng 3 gabi, ang buong bagay ay sumabog sa publiko, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng aking ina. Naaalala niyo ba ang draft ng kaganapan ng mga donor? Ang isa na ipinapakalat niya, bago pa man niya pagmamay-ari ang ari-arian na plano niyang ipagmalaki, lumalabas na hindi niya kinansela ang aktwal na pagtanggap ng komite na nakatali sa kampanyang iyon. Binago lang niya ang lugar pabalik sa makasaysayang conservatory ng charity at sinabi sa lahat na ang pagbabago ng lokasyon ay dahil sa mga pag-aayos sa logistika. Isang karaniwang kakilala ang nagpadala sa akin ng na-update na imbitasyon na may isang linya sa ibaba. Maaaring gusto mong malaman kung ano ang sinasabi tungkol sa iyo. Muntik ko na itong mabaliwala, pagkatapos ay binasa ko ang attachment.
Ipinapakilala ng aking ina ang kanyang sarili sa mga donor bilang isang tagapag-alaga sa ilalim ng pambihirang stress. Isang babaeng nagdadala kapwa ng kinabukasan ng kanyang tumatandang ina at ng pasanin ng isang nakatalong anak na babae na pinili ang hinanakit kaysa sa responsibilidad. Hindi lang niya ako itinatakwil ng pribado. Pinararating din niya sa publiko ang kwento bago pa man bumagsak ang lahat sa kanya. Kaya, pumunta ako. Hindi ako pumunta na nakasuot ng pulang damit para gumawa ng eksena. Hindi ako dumating na may kasamang security o folder sa ilalim ng aking braso na parang isang tagapaghiganti sa telenovela. Pumunta ako sa eksaktong paraan na hindi inaasahan ng mga tao na darating ang gulo kalmado, maaga, at nakadamit na parang isang taong kabilang sa mga silid, kung saan ang mga kasinungalingan ay inaasahang panatilihin ang kanilang postura. Ang conservatory ay puno ng salamin, mga halaman sa taglamig, pinakintab na kahoy, at mga mayayamang tao na nagpapanggap na may empatiya sa harap ng champagne. Nakita ko agad ang aking ina sa kabilang panig ng silid, nakangiti ng may malambot na kagandahang loob na ginagamit lamang niya kapag may mga saksi. Nakatayo ang aking ama malapit sa pader ng mga donor, mukhang mas matanda ng 20 taon kaysa sa hitsura niya noong nakaraang linggo. Ang aking kapatid naman ay tumatawa ng napakalakas sa tabi ng isang trustee na nakilala ko mula sa isang panrehiyong lupon ng kalusugan. Pagkatapos ay nakita ako ng aking ina, at sa isang perpektong segundo, nakalimutan ng buong mukha niya kung paano magpanggap. Tinawid niya ang silid ng mabilis, nakakuyong ang mga ngipin sa likod ng isang ngiti. "Bakit ka narito?" Tanong niya, halos hindi iginagalaw ang kanyang mga labi. Sinabi ko, "Naimbitahan ako sa kwentong isinasalaysay mo." Sinubukan niyang gabayan ako patungo sa isang gilid ng koridor, ngunit dalawang babae ang lumingon sa tensyon ng kanyang boses, kaya patuloy siyang nakangiti. "Hindi ito ang tamang lugar." Sumagot ako ng kasing hina. "Ginawa mo itong tamang lugar noong ginamit mo ang pangalan ko para panatilihing buo ang bersyon mo." Nataranta siya roon, sumitsit siya na alam na ng lahat na ako ay naging mahirap, hindi matatag, at mapaghiganti mula nang bawiin ko ang suporta sa panahon ng krisis ng pamilya. Itinanong ko kung ang ibig niyang sabihin sa suporta ay ang aking kredibilidad, ang aking paggawa, o ang pahintulot na patuloy niyang ginagamit matapos akong itakwil. Mas matindi ang epekto niyon kaysa sa iniisip ko, dahil ang aking ama, na nakatayo lamang ng ilang talampakan ang layo, ay tumitig ng diretsyo sa sahig. Sumugod naman ang aking kapatid, kasunod nito, puno ng marupok na takot at mamahaling pabango. "Maaari mo bang huwag gawin ito rito?" Bulong niya. Halos hindi na kinakaya ni Mama. Tiningnan ko siya at naalaala ang bawat oras na ginamit niya ang mga luha para ipasa ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon sa iba. "Kagiliw-giliw," sabi ko. Dahil tila naaalala ko na kayong lahat ay napakadesidido na magpatuloy sa buhay nang wala ako. Hinawakan niya ang aking braso. Iyon ang kanyang pagkakamali. Hindi dahil masakit, kundi dahil nakita ito ng mga tao. Isang trustee ang lumingon, pagkatapos ay isang mag-asawang donor, at pagkatapos ay isa sa mga coordinator ng kaganapan na mukhang pagod na at kahina-hinala. Agad na binago ng aking ina ang kanyang taktika at itinaas ang kanyang boses, ng kaunti, sapat lang para magtunog na saktan, hindi sapat para magtunog guilty. "Ava, pakiusap. Ito ay tungkol sa iyong lola." Ang linyang iyon ay sinadya para magmukha akong halimaw, kung hindi ako susuko. Sa halip, sinabi ko ang pinakahimig na bagay sa silid, "Kung ganoon, pag-usapan natin si Lola." Iba ang galaw ng katahimikan sa mga mayayamang espasyo. Hindi ito sumasabog, ito ay nagpapatigas. Tinanong ko ang aking ina kung sinabihan ba ang mga residente ng pangangalaga na ang deposito ay nakasalalay sa isang pagbili na hindi pa naman nangyayari. Tinanong ko ang aking ama kung alam ba ng nagbebenta na ang mga pagkukumpuni sa lumang ari-arian ay mas malawak kaysa sa orihinal na kinatawan. Tinanong ko ang aking kapatid kung sinabi ba niya o hindi sa mga tao na ako pa rin ang nag-aayos ng compliance matapos kong bawiin ang tungkuling iyon sa pamamagitan ng sulat. Walang sigawan. Walang teatriko. Mga tanong lamang na sapat ang kataliman para butasin ang imaheng pinalaki nila sa paligid ng kanilang sarili. Sinubukan ng aking ina na patahimikin ako sa pagtawag sa akin na malupit. Sinabi ng aking ama na ito ay pribado. Nagsimulang umiyak ang aking kapatid sa utos. Ngunit sa oras na iyon, ang mga maling tao na ang nakikinig. Isang trustee ang lumapit at nagtanong, nang may kalambutan ngunit malinaw, hindi ba kasali si Miss Holloway sa paglipat matapos ang lahat? Lumingon ako sa kanya at sinabi, hindi na matapos akong sabihan na huwag na silang kukontakin kailanman.
Mayroon akong voicemail, ang mga abiso ng pagbawi, at ang mga timestamp kung kailangan ng sinuman ng kalinawan. Nagmula sa kaputian ang aking ina, hindi kaputian ng galit, kundi kaputian ng isang taong na-corner. Alam na alam niya kung ano ang mahalaga sa silid na iyon. Hindi moralidad, hindi katapatan sa pamilya, kundi ang naidokumentong hindi pagkakatugma. Sa loob ng ilang minuto, inilayo na siya ng board chair. Ang coordinator ng kaganapan ay bumulong sa isang tao mula sa legal. Ang aking ama naman ay mukhang masusuka na. Patuloy na sinasabi ng aking kapatid na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ngunit ang kanyang maskara ay natutunaw na at walang mahalagang tao ang nag-aaliw sa kanya. Hindi pa iyon ang pinakamatinding tama. Ang pinakamatinding tama ay nagmula sa isang babaeng nakatagpo ko pa lang ng 2 beses bago ito. Isang matandang donor na may uri ng pera na hindi kailangan magtaas ng boses. Tiningnan niya ang aking ina at sinabi, nang napakapantay, Patricia, tinalakay ba ang mga pangakong pangkawanggawa bago naging matatag ang iyong sariling mga obligasyon sa sambahayan? Napakatumpak ng pangungusap na iyon, na hinati nito ang silid sa dalawa dahil naintindihan ng lahat ng naroon kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Nagpapanggap ba siya ng kagandahang loob gamit ang perang hindi naman niya kontrolado habang ang kanyang pribadong obligasyon ay pinananatili ng isang anak na kakalabas lang niya sa publiko bilang masama? Ibinuka ng aking ina ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara ito. Umalis ako bago pa man mawala ng halaga ang palabas, ngunit hindi ako umalis ng walang dala. Habang naglalakad ako palabas, hinarang ako ni Graham Pike malapit sa coat check nang walang bakas ng kanyang naunang katahimikan. Nagtanong siya kung maaari ba nating lutasin ang mga bagay ng tahimik. Tahimik, ang isa pang paboritong salita na ginagamit ng mga tao, kapag ang ibig nilang sabihin ay bago maging permanente ang mga kahihinatnan. Sinabi ko sa kanya na wala akong interes sa palabas, distansya at kawastuhan lamang. Sinabi niya na ang aking mga magulang ngayon ay nahaharap sa pagbagsak ng pagbenta ng ari-arian, pagsusuri mula sa charity board, at isang posibleng reklamo sa mga maling kinatawan na nakatali sa isang kontrata ng pangangalaga. Tiningnan ko siya at sinabi, mukhang seryoso nga iyan. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking Amerikana at umuwi. Hayaan mong magtanong ako sa iyo ng isang bagay. Kapag ang isang pamilya ay gumagamit ng iyong katahimikan bilang materyal sa pagtatayo para sa kanilang mga kasinungalingan, ang pagsasalita ba ay paghihiganti o pagtatanggol lang sa sarili sa wakas? Ang pampublikong kahihiyan ay hindi nag-ayos sa akin. Hindi nito ako pinasayaw sa aking apartment na gumaling at nagtagumpay sa paraang gustong ipanggap ng mga murang kwento ng paghihiganti. Iniwan ako nitong balisa, nasusuka, at hindi makatulog. Patuloy kong ipinapalabas ang eksena sa conservatory, hindi dahil pinagsisisihan ko ang pagsasabi ng katotohanan, kundi dahil ang mga taong katulad ng pamilya ko ay sinasanay ka na makaramdam ng kasalanan sa sandaling huminto ka sa pagsipsip ng epekto para sa kanila. Sa buong katapusan ng linggo, ang aking telepono ay umuugong sa mga nagbabagong taktika. Nagpadala ang aking ama ng isang text na nagsasabing, ang presyo ng dugo ng aking ina ay tumaas at kung ano man ito ay sumobra na. Sumulat ang aking kapatid ng 3 talata tungkol sa trauma, katapatan, at kung paano ko pinarurusahan ang lahat dahil sa isang problema sa komunikasyon. Ang aking ina naman ay nagpapalit-palit sa pagitan ng katahimikan at maikli, nakalalasong mga mensahe na nagpapahiwatig na sinira ko ang kinabukasan ng aking lola dahil sa galit. Walang isa man sa kanila ang kumilala sa aktwal na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Itinakwil niya ako. Patuloy silang umaasa sa aking tungkulin. Umalis ako ng maayos, at ang kanilang sariling peking harapan ay gumuho sa ilalim ng sarili nitong bigat. Hindi ako pumunta sa therapy kasama ang isang matalinong kasintahan na nagbubuod ng aral sa isang pangungusap. Pumunta ako dahil ang aking mga kamay ay nangangatal ng buksan ko ang aking inbox at dahil napagtanto ko ang isang pangit na bagay. Kahit matapos ang lahat ng ito, may bahagi pa rin sa akin na gustong humingi ng pahintulot na huminto sa pagliligtas sa kanila. Nakipagkita ako sa isang trauma therapist na nagngangalang Dr. Ellis Mercer at hindi niya ako pinuri ng mga cliché tungkol sa pagpapalakas ng sarili. Tinanong niya ako ng isang tanong na bumaon sa aking mga tadyang. Kailan ka unang tinuruan ng iyong pamilya na ang kapakinabangan ang katumbas ng pagiging kabilang? Naupo ako roon ng mahabang panahon bago sumagot. 13 taong gulang ako nang magsimula ang aking ina, na gawin akong tagapamagitan sa mga argumento sa pagitan niya at ng aking ama dahil ako ang kalmado. 16 nang magsimula akong magbasa ng mga papel sa pautang ng malakas,
dahil mas gusto ng mga matatanda sa bahay ko ang optimismo kaysa sa mga detalye. 21 nang sabihin sa akin na ang pagkaantala ng aking mga plano sa loob ng isang taon para patatagin ang pamilya ay marangal. 28 nang mapagtanto ko na hindi kailanman magkakaroon ng huling emergency, isang umiikot na cast lamang ng mga sakuna na nakatali sa karapatan. Hindi ako sinabihan ni Dr. Mercer na magpatawad, sinabihan niya akong idokumento ang aking realidad para hindi ko hayaan ang ibang tao na isalaysay ako palabas dito. Kaya ginawa ko. Isinulat ko ang mga lumang insidente na minaliit ko sa loob ng maraming taon. Ang pondo sa pag-aaral na tahimik na kinuha, ang mga pagkakataon sa fellowship na sinabutahe, ang mga pansamantalang tungkulin sa pag-aalaga na naging hindi bayad na pamamahala ng proyekto para sa bawat krisis na ginawa ng aking mga magulang. Ang paraan ng pagkatuto ng aking kapatid na ang mga luha ay maaaring maglipat ng pera at paggawa sa kanyang direksyon ng mas mabilis kaysa sa katapatan kailanman. Kapag naging papel na ito, ang pattern ay huminto sa pagiging hitsura ng kaguluhan sa pamilya at nagsimulang magmukhang sistematikong pagkuha. Pagkatapos ay dumating ang kakaharapin sa lumang bahay, humiling ang aking ama na makipagkita. Sinabi niyang gusto niya ng isang pangmatandang pag-uusap nang walang sigawan. Laban sa aking mas mabuting pagpapasya, pumunta ako. Ngunit hindi ako pumunta ng nag-iisa sa emosyonal na kahulugan. Nagdala ako ng mga petsa, screenshot, at isang isip na sa wakas ay nakatali sa mga katotohanan. Ang bahay ay mukhang kalahating nakaimpake at haunted. Ang mga designer na upuan ay nakabalot sa mga kumot ng paglipat, ang mga sining ay nawawala sa mga pader, mga lamat sa entry trim na tila maliit lang noong 2 linggo ang nakalipas ay imposible nang mabalewala ngayon. Ang aking ina ay nasa hapagkainan bago pa ako pumasok, kasing kalmado ng isang akusado na nag-iisip pa rin na ang karisma ay maaaring gumana sa hurado. Naroon din ang aking kapatid, mapula ang mata at galit na galit. Ganoon na nga para sa isang pribadong usapan. Sa unang 10 minuto, sinubukan nila ang rebisyonismo. Sinabi ng aking ina na ang voicemail ay ipinadala sa galit at hindi sinadya sa literal na kahulugan. Sinabi ng aking ama na ang lahat ay nasa ilalim ng presyon. Sinasabi ng aking kapatid na walang sinumang gumamit ng pangalan ko ng mali, ipinagpalagay lang ang pagpapatuloy. Pagkatapos ay inilagay ko ang mga nakaprint na timestamp sa talahanayan, isa-isa, abiso ng pagbawi, korespondensya ng titulo, email ng accountant, pagtatanong sa care liaison, draft ng kaganapan. Ang mga pampublikong puna ng aking ina na ipinarating sa akin ng isang miyembro ng board. Nagbago ang silid. Ang mga katotohanan ay nagagawa iyon. Kinukuha nila ang lahat ng mainit na kalabuan na itinatago ng mga manipulative na tao sa loob at hinuhubaran ito para sa mga bahagi. Doon na sa wakas lumitaw ang kanilang tunay na sarili. Hinampas ng aking ina ang kanyang kamay sa mesa at sinabi na palagi ko na lang ikinatutuwa na patingkarin ang kanilang kaliitan dahil ako lang ang nakakaintindi kung paano gumagana ang mga sistema. Sumagot ang aking ama na wala sa mga ito ang mangyayari kung tinulungan ko lang sana ang pamilya sa halip na umasal na nakatataas. Ang aking kapatid naman ay biglang nasabi ang katotohanan nang hindi sinasadya. Palagi kang umasal na parabang sa iyo ang pera. Tiningnan ko siya at sinabi, hindi ang pera, kundi ang mga kahihinatnan. Walang sumagot dahil iyon ang puso nito. Gusto nila ng access ng walang pananagutan, imahe ng walang kakayahang magbayad, pag-asa ng walang utang na loob. At pagkatapos, nakabaon sa loob ng isang galit na monologo, inihayag ng aking ina ang pinakapangit na bagay na sinabi niya sa akin kailanman. Inamin niya na inaasahan nila akong ipagpaliban ang sarili kong pagbili ng kondo sa taong iyon, dahil ang isang taong may pananagutan ay kailangang umasal na parang matanda, hindi magtanong. Inasahan. Pinag-usapan niya ang buhay ko na parang imbentaryo ng pamilya, isang bagay na muling ilalaan, isang silid ang naging napakatahimik sa loob ko noon. Hindi sira, tahimik. Ang uri ng katahimikan na dumarating kapag ang huling dahilan ay namatay na. Sinabi ko sa kanila na tapos na ako, hindi para sa 1 linggo, hindi hanggang sa kumalma sila, tapos na. Hindi ko ibabalik ang access. Hindi ko ikakabit ang pangalan ko sa anumang transaksyon. Hindi ako makikialam sa charity board, sa mga residente ng pangangalaga, sa broker, o sa accountant. Kung gusto nilang ipaliwanag ang kanilang sariling mga maling kinatawan, maaari na nilang marinig ang kanilang sarili na ginagawa ito sa wakas. Tinawag iyon ng aking ama na malupit. Sinabi ng aking ina na iniiwan ko ang sariling dugo, ibinulong ng aking kapatid na pagsisisihan ko ito, kapag nagdusa si Lolo.
Sinabi ko sa kanila na ang taong naglagay sa panganib kay Lola ay ang gumamit sa kanya bilang panlipunang patunay para sa isang paglipat na hindi naman nila kayang bayaran. Pagkatapos ay tumayo ako at umalis habang sumisigaw pa rin sila. Ang fallout ay tumagal ng 6 na linggo at mas pangit ito kaysa sa inaasahan ko. Ang lumang ari-arian ay hindi lang basta natisod. Gumuho ito matapos hilingin ng mamimili ang mas malalim na mga paglalahad at isang repair credit na hindi naman kayang tanggapin ng aking mga magulang. Ang townhouse sa tabi ng lawa ay nawala sa loob ng ilang araw, na ibenta sa ibang mamimili na may mas malinis na mga papel at aktwal na pondo. Ang pribadong pasilidad ng pangangalaga ay binawi ang reservation, matapos ang hindi pantay na mga kinatawan ng pananalapi na nag-trigger ng panloob na pagsusuri. Tahimik na hiniling sa aking ina na lumayo sa komite ng suporta sa matatanda ng mga charity, habang naghihintay ng linaw sa mga kamakailang alalahanin, na sa formal na panlipunang wika ay nangangahulugang hindi na nagtitiwala ang silid sa iyo, malapit sa pera, o imahe nito. Ang marupok na pamumuhayan ng aking kapatid ay sumunod na nag-crack. Ang joint emergency line na sinaid niya ay naging imposible ng itago kapag wala ng iba na nagpapasak ng mga butas para sa kanya. At ang kasintahan na kasama niya sa marangyang pamumuhay ay tila may malakas na opinyon tungkol sa katapatan sa sandaling nasangkot ang mga abiso ng koleksyon. Ang aking ama, na gumugol ng maraming taon sa paglutang sa itaas ng mga kahihinatnan ng may pagod na dignidad, ay nagtapos sa pagkuha ng trabaho sa pagkonsulta na dati niyang kinukutya para lang mapigil ang paglaki ng utang, at ang aking lola. Iyon ang isang bagay na tumanggi akong hayaan silang gamitin bilang sandata. Hindi ako sumugod at nagligtas sa buong pamilya. Gumawa ako ng mas kontroladong bagay. Sa pamamagitan ng isang hiwalay na naidokumentong channel, at pagkatapos lamang kumpirmahin na ang paggawa nito ay hindi mag-uugat sa akin, pabalik sa kanilang sirko sa pananalapi, tumulong ako sa pag-secure ng isang katamtaman at kagalang-galang na pagkakalagay para sa kanya sa pamamagitan ng isang contact na social worker na walang kaugnayan sa mga plano ng kayabangan ng aking mga magulang. Walang marangyang brochure, walang storyline ng hapunan ng donor, ligtas na pangangalaga lamang, tapat na mga numero, at mga taong nakakaintindi na ang dignidad ay hindi nangangailangan ng mga countertop na marmol at wika ng pagputol ng laso, nang malaman ng aking ina. Tinawagan niya akong sumisigaw na ipinihiya ko raw siya sa pag-downgrade ng kinabukasan ng aking lola. Ang salitang iyon ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Sa kanya, ang pangangalaga ay palaging imahe muna, pangangailangan ng tao pangalawa. Ang nagbago sa akin ay hindi sa naging matigas ako, kundi sa naging hindi na ako magagamit para sa pagbaluktot. Huminto ako sa pagbabasa ng bawat mensahe. Inilagay ko ang lahat ng legal o pinansyal na komunikasyon sa isang folder at sumasagot lamang kapag kinakailangan sa pamamagitan ng sulat ng walang emosyonal na pagbubukas. Sinabi ko sa mga pinalawak na kamag-anak ang isang maikling bersyon ng katotohanan bago pa man matapos ng aking ina ang pagpinta sa akin bilang hindi matatag. Ang ilan ay naniwala sa akin kaagad dahil lumalabas na napansin ng mga tao ang higit pa sa natanto ko. Ang iba naman ay hindi. Ayos lang iyon. Ang isa sa mga kakaibang kalayaan ng sa wakas ay paghakbang palabas ng isang tungkulin sa pamilya ay ang pagkaalam na hindi mo kailangang manalo sa bawat madla, kailangan mo lang huminto sa pagboboluntaryo bilang entablado. Pagkalipas ng isang buwan, nakipag-ugnayan muli sa akin si Graham Pike. Hindi para magbanta, hindi para makipag-ayos sa pagpapanumbalik, kundi para itanong kung pipirmahan ko ba ang isang pahayag na naglilinaw sa takdang panahon ng aking pagbawi mula sa lahat ng transaksyong nauugnay sa pamilya. Hindi para sa kapakinabangan ng aking mga magulang, kundi para sa containment, ang board, ang pasilidad ng pangangalaga, at ang isang nagpapautang ay pawang gustong maidokumento ang pagkakasunod-sunod. Pinalitan ko ang isang tumpak na pahayag na gumawa ng isang bagay lamang inihiwalay nito ang aking pangalan sa kanilang paggawi. Walang pagpapaganda, walang monologo ng paghihiganti, isang malinis na record lamang. Mas nagwawasak iyon kaysa sa anumang sigaw na maaari sanang mangyari dahil sa sandaling maayos ang mga katotohanan. Hindi na nila ako maaaring patuloy na siraan bilang sanhi ng pinsala na sila mismo ang nag-engineer. Pagkatapos ay dumating ang huling pagkikita, ang isa na maaaring magpalingon sa kwentong ito tungo sa isang malambot at recycled na kwento ng muling pagkakasundo, kung iba akong babae. Humiling ang aking ina na makita ako ng personal. Hindi sa isang cafe na may sikat ng araw at mapapansing musika, kundi sa opisina ng kanyang abogado dahil sa oras na iyon
ay naintindihan na niya na ang bawat mahalagang bagay sa pagitan namin ay nangangailangan na ngayon ng mga saksi. Muntik na akong hindi pumunta, ngunit gusto kong marinig ng isang beses, kung kaya ba niyang magsabi ng isang totoong bagay nang hindi ito ibinabalot sa pagmamakaawa sa sarili. Mukha siyang mas maliit kaysa sa naaalala ko, ngunit hindi mapagkumbaba sa maganda at nakapagpapagaling na paraan na pinapangarap ng mga tao. Mas maliit sa praktikal na paraan na ang mga kahihinatnan ay nagpapaliit sa mga taong nag-aakalang sila ay ligtas. Hindi siya humingi ng paumanhin muna. Nagsimula siya sa kahirapan, kung gaano sila na-stress, kung gaano napahiya, kung gaano karami ang nawala. Hinayaan ko siyang magsalita hanggang sa maubusan siya ng mga muling pag-aayos at wala nang magagawa kundi harapin ang halata. Pagkatapos ay sinabi mo sa akin na huwag ka nang kokontakin kailanman. Iginalang ko iyon. Patuloy mong ginamit ang itinayo ko matapos mo akong itaboy. Iyan ang dahilan kung bakit nasira ang lahat. Subukan niyang umiyak noon. Tunay na mga luha, siguro. Ngunit ang mga luha ay hindi katotohanan. Sila ay panahon lamang. Ang aking ama naman ay tumitig sa mesa. Wala roon ang aking kapatid. Tila maging siya ay alam na ang pagganap ay hindi magtatagal. Sa wakas, tinanong ng aking ina ang tanong na dapat ay tinanong niya taon na ang nakalipas, bagaman hindi para sa mga marangal na dahilan. Nagtanong siya, mayroon bang anumang magagawa natin para maayos ito? At narito na naman, ang pantasyang pagbubukas na inaasahan ng bawat nakalalasong pamilya na magiging magagamit pa ring matapos nilang sunugin ang bawat iba pang tulay. Ang mahiwagang pangungusap kung saan ang kapaki-pakinabang na anak na babae ay nagbibigay ng mapa pabalik sa normal. Tiningnan ko siya ng mahabang sandali at napagtanto na ang sagot ay hindi dahil malumit ako, kundi dahil ang ilang mga istruktura ay dapat manatiling gumuho. Hindi mo muling itinayo ang isang bahay sa ibabaw ng isang sinkhole, dahil lamang sa ang mga taong binaliwala ang mga palatandaan ng babala ay natakot sa wakas. Kaya, sinabi ko sa kanya ang katotohanan na pinakakinasusuklaman nila, hindi mo ito maayos sa akin. Maaari mo lamang mabuhay, kasama ang ginawa mo, nang hindi mo ako ginagawang tauhan ng pagkukumpuni muli, napaluhod ang aking ina, na parang sinaktan ko siya. Ang aking ama naman ay nagsalita sa wakas at nagtanong kung nangangahulugan ba ito na itinatakwil ko na sila magpakailanman. Sinabi ko, hindi, kayo ang gumawa niyan una pa lang. Tumanggi lang akong gumapang pabalik sa pagbubukas. Pagkatapos ay tumayo ako, tinipon ang aking Amerikana, at lumakad palabas ng opisina habang tinatawag ng aking ina ang pangalan ko sa boses na ginagamit niya kapag inaasahan niyang ang kasaysayan ay babaligtad para sa kanyang kaginhawaan. Hindi ito nangyari. Ang huling update, para sa sinumang nagtatanong kung tunay ba nilang binayaran ang halaga, ay ito. Nawala ng aking ina ang kanyang tungkulin sa komite, at ang karamihan sa panlipunang kapital na itinayo niya sa paligid ng mapagpanggap na kagandahang loob. Ibinenta ng aking ama ang lumang bahay buwan ang nakalipas sa mas mababang halaga kaysa sa ipinagmamayabang nila matapos ang mga pagkukumpuni na hindi na niya maaaring mapanggap na kosmetiko lamang. Ang aking kapatid naman ay nag-downsize ng mabilis at nawala sa mga lupon na dati niyang pinagyayabang. Ang salaysay ng pamilya na ako ay hindi matatag, pait, at mapaghiganti ay hindi kailanman ganap na nakabawi ng mapagtanto ng mga tao na ako ang tahimik na infrastruktura sa ilalim ng kanilang kagalang-galang na katayuan sa lahat ng oras na ito. Lumalabas na ang takot ay dumarating kapag ang taong gumagawa ng hindi nakikitang paggawa ay sa wakas ay naging nakikita lamang ng sapat para umalis. Para sa akin, binili ko ang aking kondo noong taglagas na iyon. Ang isa na inaasahan nilang ipagpapaliban ko dahil ang kalat ng ibang tao ay mas mahalaga kaysa sa aking kinabukasan. Pinalitan ko ang isang pautang ng walang group chat, walang pagpapala ng pamilya, walang dramatikong tawag sa telepono. Isang malinis na panulat lamang, isang malinis na titulo, at ang uri ng katahimikan na nararamdaman na kinita sa halip na parusa. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang paghihiganti ay kailangang magmukhang sigawan, pampublikong pagkasira, o isang perpektong linya na ibinigay sa ilalim ng mga chandelier. Minsan ito ay nagmumukhang dokumentasyon, mga limitasyon, at ang pagtanggi na panatilihing mainit ang iyong mga kaaway dahil lamang sa ibinabahagi nila ang iyong huling pangalan. Minsan ang pinakamalalim na paghihiganti ay ang pagpapahintulot sa mga tao na maranasan ang buong bigat ng isang buhay na itinayo nila sa ibabaw ng iyong hindi bayad na katapatan. Kaya, sabihin mo sa akin ng tapat, kung ang sarili mong pamilya ay itinakwil ka, patuloy na ginamit ang iyong pangalan,
at natataranta lamang ng huminto ang sistema sa paggana ng wala ka. Babalik ka ba? O hahayaan mo silang masiyahan sa pag-usad ng buhay, ng mag-isa? Ang aking personal na pananaw sa kwentong ito ay hindi lamang ito tungkol sa paghihiganti ng pamilya. Ito ay talagang tungkol sa sandaling ang isang tao ay sa wakas ay huminto sa pagiging emosyonal at pinansyal na lambat ng kaligtasan para sa mga taong nagpapahalaga lamang sa kanila kapag sila ay kapakipakinabang. Ang nagpapalakas sa paglalakbay ni Ava ay hindi lamang sa nakabawi siya, kundi sa pinili niya ang paggalang sa sarili, malusog na mga limitasyon, at emosyonal na kalinawan sa ibabaw ng kasalanan at katahimikan. Ang pinakamalakas na aral dito ay ang pag-ibig ay hindi dapat mangailangan ng walang katapusang sakripisyo, ng walang pananagutan. Minsan, ang pinakamalusog at pinakapositibong pagpipilian ay hindi ang agarang pagpapatawad, kundi ang pagprotekta sa iyong kapayapaan, pagkatuto mula sa sakit, at pagtanggi na hayaan ang mga nakalalasong pattern na tukuyin ang iyong kinabukasan. Sa palagay mo ba ay masyadong malamig si Ava sa kanyang pamilya? O ito ba ang tanging paraan para sa wakas ay maprotektahan ang kanyang sarili? Kung ikaw ang nasa kanyang lugar, papatawarin mo ba sila, lalakad ng tahimik, o hahayaan silang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang sariling mga pagpipilian?